buwan po ng Agosto na ito, no? Patuloy ko pong pinagdiriwang ang pagkakahirang ng Panginoon sa inyong pastor. Sabi ko nga po sa inyo, ako ay nakaka 36 years na, no? At may mga naging pangyayari, pero pinapatunayan po ng magiging pag-aaral din natin ngayon, maliban sa minarapat ko last Sunday na pasimulan ang buwan ng Augusto sa buhay ng inyong pastor na may paunawa yung mga pangyayari, katotohanan ng salita ng Diyos na mismo ako ay nakaranas. Yun nga, tulad ng mga awitin nyo ngayong umaga, napakagaganda. At muli tiniyak ng Panginoon na ako ay naroon sa isang katotohanan ng buhay, yung inawit ninyong kalakasan, no? At nag-uugnay yan kanina sa binasa natin na Isaiah 41, marapatin sa verse 10. Kaya yan nga po ang akin nilagay na scripture reading. Although, ah, nandun po ako sa akin pong patuloy na pagtayo bilang inyong tagapangalaga. Pag ganito pong may mga desisyon, ako na pong muna ang umaako. Nasa puso din po dapat ni Pastor Rico ang mga linggong ito, pero yun nga po, nandun po yung kalalagayan ng kanilang lugar, ang lipa. So, leading na rin po ngayong umaga na magamit ang linggong ito at ma-reserve na lang ni Pastor Rico yung kanyang birthday week kay Julia next week. And dahil para kay Pastor, birthday week din po ito ng mga anak ko ngayon, maliban kay Ken, kay Sister Wena na nag-song lead, ayan. At syempre, ang mag-ate sa katapusan, although katapusan pa si Ate Marie, so nandyan po sila na mga tinuturing kong mga anak. And hindi ko siya may tuturing na anak. Siya ay aking tinuturing na ate, si Ate Epin. So Ate Epin, dalangin ko, nandyan ka ngayon sa FB Live natin ha. Kagabi tayo magka-chat. So, ngayong araw pong ito ay nagpapatuloy si Pastor. Sabi nga namin sa inyo ni Sister Michelle, marami kaming mga naitabi na mga katotohanan ng karanasan namin sa Panginoon nung dumaan po kami sa mga pangyayari. So nagpapatuloy po ito. Kung last Sunday, ako ay aking hinikayat sa isang katotohanan, yung God's tokens sa buhay natin. Dalangin ko, napapahalagahan niyo po yun. No? At yan po ay pinagpapatuloy ko ngayong umaga sa mga katotohanan na patuloy ko pong pinangahawakan din. And sakali, ganda din nung mga inawit kanina no sa ating sariling wika, yung paano tayo patuloy lang sa kanya magtitiwala kasi siya ay walang katulad. So, ngayong umaga, ito din yun. Yung mga pangyayari. Tayo ay, kaya ngayong Isaiah na scripture reading po natin kanina, pakibasa nyo na lang ulit. Yun po ay nagpapatungkol sa isang ilustrasyon na gagamitin ko ngayon. Ah, Matapos ang mga pangyayari po sa bansang Israel, muli inihahambing no yung gampanin ng isang craftsman or literally binanggit dun sa King James karpintero. Well, siyempre nire-relate ko yung idea kung kayo ipalabas ha. Siyempre ang Panginoong Hesus natin mismo maliban sa kanyang ama na si Joseph ay isa rin pong karpintero. So meaning symbolically sila ay lumilikha. Okay? Sila ay gumagawa tulad po nung binasa do sa verse 7. At pinagtibay, no? Tinitiyak nung gumawa na pinagtibay yung kanyang ginawa doon sa altar na yon, sa lugar na yon ng bansang Israel na hindi siya mahuna. And then nandun yung mga katiyakan ng pangalawang pangyayari doon, paniniyak, no? Dahil siyempre bago nagawa yun nung craftsman, doon nga ako magpapasimula sa aking patuloy na karanasan sa ospital. Ng June 25 po no, nang marinig ko po yung apat na pukpok
habang ako nga po ay inooperahan. Ah, kung titingnan po pagka injection sa akin, knockdown na po ako, no, nung pinasok na po ako sa OR. And then, ang panalangin ko mula nung 23 ng Hunyo na yon, 2 araw, paghahanda, pampersonal ng inyong pastor sa mga naging pangyayari. Sama na una, siyempre, ang patuloy kong paglilingkod sa Diyos, ang pamilya ko na sakaling iiwanan ko nung panahon na yon, at ang ministeryo natin, at purihin ng Diyos, nandito pa po ako, no? Kasi talagang kung ninais na po ng Panginoon na ako'y nakapagpahinga na, ay nagpapatuloy po siguro kayo ngayon sa inyong kaparaanan at pinakikita din naman po ng Panginoon niya sa higher level ng ating pong pagiging pamilya. Ayan tayo, nakaka-bless po makita kayong gumagampan tulad ng sabi ko last Sunday, yung mga baguhan nating manggagawa, yung transition, no, ng ating mga youth din. And nandun yung puso ni Pastor. Kayo ay patuloy na pasalamatan, patuloy na hikayatin pa, lalo na timely din po. Kaya minarapat ko pong kahit kanina, nag-aantabay po ako pero minessage ko na rin Sister Rosary, Ma'am, pakiano na ako ang sasalang. And ito po yun. Sa pangalawang katotohanan ng dinaanan ni Pastor, dalangin ko po ito ay patuloy makakahikayat sa inyo. Lagi nga po sabi namin sa inyo, ang aming mga pagpapahayag ay true to life, no? Hindi kami para kumopya, gumaya ng mga mensahe. Dahil kung talagang tayo'y palabasa lang ng Bible, nandyan yan, maipapahayag natin ang mga katotohanan ng Bible, no po, ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Magiging bukang bibig natin yan kahit pag tayo nananalangin. Nandyan po lahat yan. At lalo na po, syempre, sa no-bido natin, ayan na alam naman ninyo yan eh. Kung ano yung bunga natin, no? Yung ating kaisipan, yun magiging ating sa pagkatao at yun ang ating ginagawa. Kasama po yan. Although, syempre, lagi naman pa ulit-ulit si Pastor dyan, wala naman pong makaka-perfect. No? Pag perfect ka na, doon ka na siguro sa Panginoon. Ngayon, ay tayo po ay nasa from glory to glory pa. Ano po? At amin pong paghihikayat, kung kayo naman po ay sa mga oras na ito, ay nakakapanood sa aming YouTube, baguhan man o nagsasaliksik o nilid kayo ni Lord ngayon, maidagdag lang po namin ang mga katotohanan na ito nangyari sa isang pastor. Ayan po si Pastor Ed. At dalangin namin po na makakatulong pang espiritual pang ating lahat. Lalo na po para sa aming kapatiran. Ayan po, manghihikayat muli po ako sa isang pangyayari. So balik po ako, no, ng June 25 na yon. ah Nagpapasalamat ako sa Panginoon na possible subconsciousness, pero kasi nung bago ako operahan po, pinaliwanagan ako ng doktor eh. Ano yung gagawin sa akin? Ganon na tatanggalin yung buto ko, tatanggalin yung bone marrow, sasaksakan ng bakal, yung pinakamalaki ko pong legs, no? Yung kaliwa. Tapos ikakabit po dun sa joint. Ayun nga yun, titanium alloy na binabanggit ko sa inyo last Sunday. At pupukpukin daw po yun. So, baka subconsciousness yun. Pero actually, nung ako po yung na-knockdown, wala pa po akong naramdaman. Ang huli ko pong naramdaman ay nang ako po ay ininjectionan at kinakabitan na po ng mga gadget, pang monitor. At ganoon din po, pagkatapos, yung ako po ay nasa side view, bigla akong inihiga na, tinatanggal na ulit yung mga gadget at tinanong na ako ng doktor, uh, Pastor, kamusta kayo? Okay po ako. Ganon. Tapos, sige po, inaayos lang kayo, ilalagay kayo sa recovery room. So, yung in-between po nun, yun eh. Gusto ko po yung tignan natin lahat. Kasi, hindi ko po, para ito kayo ay, una takutin, or
lagi ang puso ni Pastor manghikayat. Never po ang ministry namin nanakot. Alam niyo po yan, yung ibang kasing ministeryo kung ano-anong pananakot ang ginagawa sa kanilang mga tupa, miyembro. Kami po ay patuloy doon sa konsepto na manghihikayat at lalo na po hindi mamimilit. No, sa lahat ng doktrina po namin, dahil mismo ang Panginoong Hesuscristo po ay hindi namilit kailanman. No, kung sino po yung nagnanais, nagmamahal sa kanya, sabi ng First John 4, ay hindi burden para sundin siya sa buhay natin. No, kung makikita yung mga katotohanan ng kanyang salita sa buhay natin. Kaya nga po hindi pa rin po ako lumalayo sa ating tema. Ito po yung mga isang dahilan kung bakit ka makakapanatili sa Panginoon. No, yung mga inawit kanina, wala siyang katulad, siyang kalakasan natin. Kay Pastor, pansinin niyo po yung mga session ko, no? Yung session ko po, bago ako magpatuloy doon sa apat na pukpok. Doon sa session na yon, laking meron akong word na strength. Yan. Kaya nga ngayon, ito sa Tuesday, itong gagamitin ko, itong verse 10. Di ba? The strength, itong kalakasan na binanggit, inawit nila Sister Marie kanina, uh, nakakamangha, nagtutugma. Dalangin ko, ano man naman katatayuan natin po sa buhay ngayon, baha lang yan. Ulan lang yan. Kagabi nga nagbibiroan kami sa mga manggagawa sa worship team. Di po ba? Yung may mga idea doon na baka walang dadating, walang ano. Sabi ko yung galunggong na ulam nila kagabi, lalangoy papunta sa bahay-sambahan natin para may magsamba. No po? So, mga katotohanan po yan na hindi tayo para mapigilan. Ang ganda ng mga inawit, no? Dalangin ko nangusap sa atin. Nakaka-touch po ang worship team ha. Talagang namimili kayo ngayon ng mga Tagalog. Baka hindi ba, Ma'am Sandra, Ma'am Tessa, hindi ba late na yan? Baka kasi yung si More Nights dati, yan ang mga nire-request sa inyo eh. na na wag na kayong kumanta ng mga hindi kantang ano. Pero tapos na po ang kwento na yon kasi doon na tayo ngayon sa pinupokpok ng craftsman diyan sa Isaiah 41. At tulad ni Pastor, dama ko po yon na siguro kahit malakas yung anesthesia, sa mindset ko po, narinig ko yun, yung apat na tunog na yun. Apat. Kaya nga nung ako po maka ano na po, recover na doon, dalawin na ako ng doktor ko. Tinanong ko yun Dok, ilang, ano ba yun, narinig ko ba talagang pinupukpok niyo ako, liban sa kinuwento niyo sa akin. Kasi nakarinig po ako ng apat na pukpok. Sabi niya, hindi lang po apat yun, 20 po yun na pukpok. No po? Pero ang bait ng Panginoon, siguro baka nerve, ano ko na po yun, reaction, consciousness, may narinig po akong apat napukpok. Okay? So, pwede natin lagyan ng mga kwento yan mamaya, lalo na yung magagaling. Yan, pag-aralan nyo na, may mga malalapit sa akin diyang magagaling maggawa ng mga kwento. Ano yung apat na pukpok na yun? Ano po? At wag naman po yung ano wag naman yung ano, delikado yung baka mag-isip kayo ng apat na pokpok. Hindi po pokpok ang usapan dito ngayong umaga. Yung pukpok, no, yung hammer. Opo. So, tuloy po ako. Well, bakit ko po minarapat na gamitin ngayon ang sinisimbolo ng martilyo o hammer sa English or yung tinatawag na apat na pokpok na na yun nga parang si Pablo, hindi ko alam kung yun man ay subconsciousness or talagang baka nerve, ano ko po, na narinig ko yon sa tenga ko, pero bakit apat lang? Ayan. Kasi 20 pala yun eh. So, baka yun na yung sa kasukdulan na kaya yun ang pinarinig sa akin ni Lord, yung apat. Alam nyo, ang saya-saya ni Pastor ngayon. Kasi gusto kong magamit ang mga katotohanan na ito sa atin lahat. No, hindi po ako para mag-numerology ngayon, yung numerology, biblical numerology, hindi po 'yun. Wag po kayong magpapaniwala doon. Papakita ko lang po sa inyo yung konsepto ng kahalagahan ng apat. Okay? Hindi po yan yung biskwit,
na kailangang apat. Hindi din po yan yung baka pinanood nyo dati kung mahilig kayong manood ng mga action movies, yung Fantastic Four, hindi din po yan, hindi po yun doon. Mas mahalaga po itong apat na ito na pag-aaralan natin ngayong umaga. Well, siyempre po, pag sa Hebrew, ginamit natin yung word na four, number four. Yung four po, pag feminine ang paggagamit, akbar lang po ang word, akbar sa Hebrew. Pero pag ginamit po yan sa masculine, meaning do sa concept na matatawag na counting the masculine nouns, like four boys, arbaa yan, arbaa. Okay? Arbaa. Now, that's the Hebrew of four. Okay. But pag dinala natin yan po sa matatawag nating spiritual lesson today, yan, doon po tatahag si Pastor. Babanggit lang po ako ng ilan. Pero kung kayo talaga po'y palabasa, napakadami nito. Ito pong akbar, akbaa sa Bible. Mula po sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. At timely po ito, may papadiin ako sa inyo mamaya, paghahanda. Kasi po, ang sabi dito, kung titingnan natin, numbers in the Bible tend to hold a lot of significance. Totoo yan, di ba? Kaya nga kayo siguro tamad kayong magbasa ng Chronicles o ng Numbers kasi yung mga chronology, yung mga ano, um, pero yung mahihilig siguro sa math, ayan, posible. Alam ko, lalo-lalo na yung mga magagaling sa math, sila Ma'am Mayan, magaling magbasa yan ng Bible sigurado kasi gustong-gusto nila yung mga chronicles na yan. Gustong-gusto nila yung, yan, sila Joycey, yung mga magagaling sa math, no? Magagaling yung magbasa ng kanilang mga Bible. Now, sabi nga dito, okay, siyempre kung sa Bible, titingnan nyo kanya-kanyang talento yan eh. Yun naman sa worship team natin, ang gagaling. Oh. Ayan, kumpleto tayo. Yung iba naman, sa pangangalaga, okay, wala tayong mga hireling na dito sa iglesyang ito. Puro talagang mga shepherd po talaga na nangangalaga. And here, while sabi dito, and we see this with the number 4. Ito nga pong binabanggit ngayon ni Pastor. While the number 4 is often associated na po sa maraming konsepto, ilan lang po ito. Number 1, with completion and God's creation, mababasa po nyo yan. Huwag na nyo nang anihin asi. Genesis, napakaliwanag po. Chapter 4, no? No, no. What I mean, Genesis, on the fourth day, na-complete ni Lord yung pag-create, no? Ng babanggitin ko para sa August 12. Ng earth, ng sun, ng moon, apat yan eh. At saka ng heaven. Ayan, nabuo. Liban yung susunod yung mga halaman na lang, okay? At saka yung mga hayop. And then, syempre, ang sangkatauhan kay Adan at Eva. So, tuloy ko lang po yung mga aspeto na yon. And it also appears prominently in instructions and visions handed down directly from God. Yan, mamaya sa mga prophetic. Yan, kaya ano ba yung halaga ng number 4 na yan? Okay? So, ngayon po gusto ko kayo lagyan ng idea na yan eh. Um, hindi dahil nag-aral lang si Pastor ngayon, hindi dahil naugnay yan doon sa pangyayari ng June 25 ko. Yan, ganyan po gumawa ng mensahe si Pastor eh. Yung True to Life. Ah, yung mga konsepto, pwede ako marami akong isipin, gawan ng idea. And then, kakabasa ko po, nakikita ko yan, yung number 4 na yan. Sasample lang po kayo ng ilang mga napansin ko po, no, napansin ko dito sa note ko na sabi nga po, dun sa tinagurian natin on the fourth day ng creation,
Nandun po yan sa Genesis 1:19. Yun nga po, yung creation, completion nung apat na bagay na yon. Yung, di ba ba? Heaven and earth. Then when say God created the heavens and the earth, and then the sun, the moon, yung heavenly bodies na yan. Then ang susunod na lang po doon sa day 5, yung mga halaman na po, pagkain, hayop, and then tapos tayo nga po, mankind. Pero hindi po ako doon eh. Ang ilang bagay lang po na gusto kong pakita sa inyo, yung mga konsepto ha. Hindi ko po pagkakatagalin. Sa Old Testament, yan po makikitaan natin ng mga pangyayari. Meron din po sa Old Testament na pansinin niyo po ito, yung sa Exodus po, nang ipakilala ng Diyos ang sarili niya kay Moses, pansinin niyo din po, ang word na Y, W, H, W ay four consonants po ng Hebrew alphabet. Kasi hindi pwedeng banggitin ng Hudyo yung word na Yahweh. Ganun nila ginagalang. Ganun nila halagahan ang pangalan ng Diyos. No, hindi katulad ngayon, marami ng OA eh. Konting kibot lang, in Jesus name na. Sila po, hindi nila mabubuo yung word, kaya nga consonant lang sila. Nandyan po yan sa Exodus nang magpakilala po ang Diyos, Exodus 3:14. Ayan po sa mga notes ko. Yan po yung mga nababasa-basa ko, nakikita ko. And four consonant words lang po yan. YW, very clear, di po ba? Mapapansin ninyo. HW, yung word na Yahweh. So, pansinin niyo po, on the fourth day, yung word na nag-create na yon, God as the Yahweh, nung nagpakilala siya kay Moses, later time sa Exodus, kung palabas na po tayo, madami pa po ako pwedeng ipakita pero doon na lang po ako sa mga importante. And then, pansinin din po ninyo, mamaya pag tumalon tayo sa New Testament, nasa Old Testament po kasi ako ng mga ng mga ilustrasyon ko. We have the four gospels. Pansinin niyo po, di ba? We have the four gospels representing our Lord and Savior Jesus Christ. Andyan yan. Hindi na ako mag-expound kung siya king, servant, son of man, son of God. Alam na po natin yan. Pinag-aralan na natin yan. Pansinin din po ninyo sa Old Testament, kung palabas sa kayo, apat po ang mga nanay ng 12 tribes of Israel. Di ba? Si Rachel, si Leah, yung si Rebecca, at saka yung nandun yung isa pang nanay-nanayan na inanakan po, no? Kasi hindi ko na ano po, ayan, Bilha, Silpa, yung pong apat na yan, Leah, Rachel, Bilha, Silpa. Hindi ko naman para pakatagalin na yan dyan. Basta pinapakita ko lang po yung pinanggalingan ng 12 tribes of Israel sa Old Testament. Apat na nanay. No po, magbasa po kayo para mapansin ninyo kasi siyempre kampanya namin to magpaunawa, magturo, magbigay ng trivia, pero I pray maging makatotohanan po sa ating lahat ang halaga. Ano kaya yung purpose ng binabanggit ni Pastor nito ng halaga ng number 4? Okay. Now, marami pong pwedeng makita diyan, no, from the Old Testament. Kahit ang pinakamatalino, si Haring Solomon, yung kanyang Proverbs, meron siyang binabanggit diyan sa Proverbs 30, kung gusto niyo na lang tignan mamaya. Yung lagi niya sinasabi niyan, there are three things that are never satisfied, four that never say enough. Ayan, binanggit niya yan hanggang verse 31. So, the word for, mababasa niyo lagi from the Old Testament. Marami pa po marami pa akong pwedeng ipakita kung gusto niyo pa. Pero yung time kasi, dinidiin ko na lang yung halaga. Bakit ako gumagamit ngayon ng number 4 no, ng arba na to para nire-relate ko dun sa narinig ko. Sa narinig ko po na apat na pokpok.
no? Nung ako po'y inoperahan. So, kasama po 'yan ng mga binabanggit ko pong, patotoo namin ni Sister Michelle, dinaanan, and puwede natin lagyan ng mga aral ngayon, 'yan. Ano ba ang aral na talagang pinanghahawakan ko po ngayon? Well, literally, ang aral na pinanghahawakan ko, once again, tulad po nung Isaiah 41 na 'yan, yung meron tayong craftsman nag-create sa atin at patuloy, ang galing, yung pagpukpok, maliban kay hinuhulma ka, hinuhubog ka, yun pala may purpose din na ikaw ay pinapatibay, 'no? Kaya nga later times, yung concept na yon sa verse 10 na binabanggit ni Isaiah, tulad ng isang hinirang ng Diyos nung panahon nila, nandoon yung verse 10 na yon, yung pangako na yon. Siya yung magiging kalakasan natin. At nagpapatuloy po ako doon na mensahe ko na yung strength na yan the last time, yung couch na yan. Now, nandun yung pangyayari. Na po? And siyempre gusto ko lang pong diinan, excuse po yung idea na ano ba yung ini-interrelate nyo, Pastor? Ano kaya itong nangyari kay Pastor? Well, for me, I claim ang spiritual lesson sa akin doon. Kasi maliban doon sa i-advance kong isang mensahe ko na po, yung pagkakahirang ni Lord sa akin, mapapansin niyo po yan from 7, 8, 9, 10, yung word na servant na pinangakuan ng Diyos. At kayo ngayon, nakapwa ko mga lingkod ng Panginoon, nandun yan. Ako nga, hindi ko para palungkutin si Ate Marie. Ate Marie, first birthday mo to, alam ko. Pero, di ba? Fear not. Nandyan yan. Yung binasa na yan kanina. Napakaganda. No? He will be with us. He will be our strength. Ano man itong mga kinakaharap. Ganon din ang pangyayari kay Pastor ngayon. May assurance si Lord. So, ano yung symbol, Pastor, ng four, ano na yung hammer na yon na narinig nyo? Well, literally, magpapatibay sa akin na manatili sa Panginoon. Kasi, tulad ng biruan natin lagi, kailangan makapasok muna ako sa langit para mas malaman ko, Lord, ano ba yung narinig kong apat na pokpok na yun? Kasi Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord. But whatever ni-reveal sa atin, so dun muna lang tayo. Wag tayong maglagay ng ah, matatawag na ah, spiritual lesson kung hindi naman natin define biblically. Pero inamin naman namin sa inyo yan, ni Sister Michelle, kung yan man ay pangyayari sa akin, etc. Gusto ko lang idagdag po last Sunday. Yun ang na-miss out ko eh. Tandaan nyo po, anong karamdaman nyo ngayon? Ako po yung dinaanan ko, hindi ko po yung ginawa sa katawan ko. Posible lang po sa edad ko, sa mindset ko, yung ang tinatawag na multitasking na gusto ko kagad magawa, ilipat yung cellphone. Nadisgrasya po ako ng demonyo. Kasi alam ko yun may spiritual warfare ako. Pero ako po yung hindi nagpabaya sa mga pagkain ko, yung mga sa katawan ko. Never po. Hindi, never ko sinayang ang buhay ko mula nung ako iligtas. Mula ako ay gamitin ng Panginoon. Yun lang po gusto ko ipakita muna kasi siyempre hindi ko alisin. Meron diyang magsasabi, consequential yan, ganito yan. Wag niyo rin pong kalimutan, meron din pong Job na tinaas lalo ang pananampalataya tulad ng inyong pastor na hindi ko po alisin kung ano man po ang katotohanan no po ng mga pangyayari sa amin. Nagnais si pastor magpatupad hindi lang bilang isang pastor, alam niyo yan, bilang isang ama, bilang isang asawa, kung ano yung kalooban ng Diyos.
Ngayon kung sakali man pong pwedeng sabihin na, well, ayoko ngang gamitin dahilan yun eh. Yan yung madalas gamitin ng iba eh. Tao lang. Hindi po tayo tao lang. Christian din po tayo. No? Mayroong sariling damdamin. Minisahe ko yan sa inyo last week. Mismo ang Panginoon nagagalit. Mismo ang Diyos, ay, ano bang pinagagawa niya dun sa mga talagang makasalanan, di po ba? O ano din naman ang ginagawa niya dun sa mga ah, hinirang niya pero nagkamali, tinutuwid niya. So nandun yan, Job Jonah yan eh. Okay? So, kaya nga po sabi ng Matthew 7, walang makakapaghusga, no? Ang Diyos lang. So, di ba na lang pag mas tumatag ka na sa pananampalataya at makikita mo sa 1 Corinthians 5, ang magandang doktrina ng iglesia, tayo po na mga nasa Panginoon, hindi tayo makakapaghusga sa mga unbeliever. Kaya nga, doon sa group chat namin kagabi, nagbibiruan sila doon eh. Nagiinuman habang nasa baha. Eh sabi nga nung isang kapatid, huwag mo nang pagtakahan yan. Kasi yan ang kanilang buhay eh. Pero tayong mga Kristiyano dapat, yan, pwede natin pong hindi para husgahan. Matthew 7, by their fruits, you will know them. No? Kung nando sila sa tama nilang spiritual na katatayuan. Galatians, nandun yung bunga na yan. Makikita natin yung bunga na yan sa isang talagang nasa Panginoon. No? Pero walang perfect. Inuulit-ulit ni Pastor yan. Wala pong perfect. Kaya nga, dapat nagpapatuloy ang greatest commandment ni Lord. Love. Love God, love your neighbor. Ganun yan. Pero, siyempre po, nandun din tayo sa panahon na tayo po ay target ng diablo sa spiritual warfare, no? Kung sakali man may kapabayaan, sakali man may pagkakasala, o ang bait ng Panginoon mamaya, kasi yan po yung dadalhin ko kayo doon mamaya. So, maliban sa mga binanggit kong mga ilustrasyon na yan sa aspeto ng ah, matatawag kong lumang tipan, ilan lang yan eh, no po? Maliban pa po dun sa nakalimutan kong gamitin, dun po sa matatawag nating paglilikha ng Diyos, di po ba? May apat na bahagi po pala ang araw. Umaga, midday, evening, and night. Okay? Yung madaling araw. Then, meron din pong ang pagkalika ng Diyos sa mundo, may apat na lugar. May norte, may south, may east, may west. Di po ba? Yan yung mga nasa Old Testament na mga mapapansin ninyo kung nagbabasa kayo. Ngayon po, yung darating ngayong pinost ko para sa A12, may dadagdag ako diyang update. 4 lunar phases. Mayroong new moon, waxing full moon, and waning, no? Meron yan 4. Tapos, alam niyo kung saan dadanak ang dugo sa Great Tribulation, pero ay pre, hindi naman tayo aabot doon, hindi tayo maiiwan. Yung 4 rivers in Eden, andyan yan. Yung Euphrates, di ba? Andyan yung Pishon, andyan yung Gihom, Tigris, apat yan. Tingnan niyo po, may mga numerical na tumatapat doon sa mahalagang lugar, mga binabanggit na instruction ni Lord. Mamaya, papunta tayo doon. And ano yung halaga kay Pastor nung 4? Bakit nung ako ay inoperahan, may narinig akong ganong 4 na pukpok? Yan. Para kay Pastor, pupunta na po ako dito sa Bagong Tipan. Yan. Ngayon, dito sa Bagong Tipan po, may ilang mga napakahalagang ilustrasyon na gusto lang gamitin si Pastor. Hindi po ako magpapakatagal. Ito po yung mga very significant eh. Mamaya puntahan natin yung tinatagurian ko po dito na concept, no? Na siyempre, tingnan lang po natin yung idea dito na siyempre kay Pastor, ah, yung concept ng pangyayari, tingnan natin muna si Lazarus. Pansinin din po ninyo, di ba?
4 na araw pa muna bago siya pinuntahan ng Panginoon. Minensahe ko na rin yan dati po eh, pero hindi ako dyan didiin. Di ba? 4 days. Okay? Then, later times po, makikita natin yung idea dito na gusto ko rin po ipakita na napakahalaga kasi um, yung kay Lazarus na yan, alam natin eh, binuhay siya muli. Although si Lazarus, kung mapapansin ninyo, doon sa ibang gospels po, isa po din siyang mga matatawag nating makasalanan. Pero nandun ang naging pag-uugnayan nila ng pamilya sa Panginoon, pagmamahal, kaya nga doon mo lang natin mababasa sa John 11, the shortest verse, yung wept, Jesus wept, di ba? Pagmamahal niya. Pero literally, balik ako kay Pastor. Ano bang ginawa ni Pastor sa akin doon sa 4 na pukpok na yun? Yan. Binigyan po ako ng isang katotohanan ng Panginoon na very clear po, no? Na tulad po nitong aking key verse, dito lang ako kasi synoptic gospel po siya. Okay? Pero dito lang natin siya makikita sa Mark 2, yung word na for. Yeah, alam niyo na siguro. Kasi sa Matthew at sa Luke, hindi po binanggit na 4 ang nagdala doon sa isang paralitiko. O parang si pastor yun na. Sino kaya mga nagdala sa akin sa ospital? Sino kaya mga dumalaw sa akin sa ospital? Kayo na nakakaalam kung kasama kayo dun sa 4 na yun. 4. Di ba alam natin yun sa Mark 2. Idinaan pa nila sa bubong. Ayan. Mark 2:3. Dinaan nila sa bubong. Tinanggal nila yung bubong. So, nire-relate ko yung sarili ko eh. Lord, galing eh. 4. And sa puso ni Pastor, galing. Natamo nung 4 yung inilapit nila sa Panginoon. So sa mga sakali na mga 4 na ginamit ni Lord kay Pastor, kilala niyo na kung sino kayo. Um, yung paggamit na yon, kagalakan ko yun kasi yung arbaan na yan, word na 4, sabi ko nga sa inyo last Sunday, nagkasubukan kahit sa council meeting namin, um, napatunayan namin ni Sister Michelle kung sino talaga. Ano po, yung matatawag na katulad nitong mga 4 na ito na nagbuhat, di po ba? Binuhat nila, dinala sa bubong, and literally, kasi walang madadaanan, hindi naging hadlang sa kanila yun. Yung kwento na ito sa Mark 2. Sa Matthew, nandiyan yan binanggit sa Luke, pero hindi binanggit na 4. Mark 2 lang po ang merong binanggit na 4. Yan. Napapansin niyo po ano? So, nagre-relate lahat kay pastor yan. Yung mga pangyayaring yan. Kaya sabi namin sa inyo, sa susunod ko pong mensahe siguro, baka magbe-break lang ako next week. Yun naman pong nangyari nung June 29 sa akin. To be continued po yun. Pero, ngayon po, hindi na po doon connected ang 4. Iba naman po yun. Yung 4, yan po. Ano pala talaga yung purpose ni Lord? Hindi dahil ni-recreate ako ni Lord, mas pinapagtibay niya, pinukpok niya ako sa Isaiah, no, para mas matibay akong lingkod niya. Isa po yan sa challenge ko ngayon. Lord, nakikita nyo ngayon yung mga ginagawa sa akin. Pahirap na po ng pahirap. Kung natitignan nyo po yung aking mga pinopost. Kasi gusto ko po ipatotoo talaga yan. Yung aking Facebook po ay for God's glory.
Ito ginagawa ng Diyos ko na totoo sa buhay namin. Diba? Ito yung kalakasan ko na nagmumula sa Kanya lamang. Ito yung mga pangako niya sa amin na pinangahawakan namin. And maliban doon, alam ko ganoon din yung damdamin nitong dinala na ito nung apat. Natamasa nila. Hindi lang yung kagalingan nung paralitiko na yon. Pansinin po ninyo, ibalik natin ang mga sarili natin. Naranasan po natin, hindi lang yung kagalingan pang-espiritual. Ano po ba ang binanggit ng Panginoong Heso Kristo dyan sa oras na yan? Kaya mapapanatili ka dapat sa Panginoon kung talagang napahahalagahan mo po ang ginawa niyang yon nang sabihin niya, your sins are forgiven. Pakisabi po sa mga katabi natin. Sige nga po, pakisabi sa mga katabi ninyo dyan. Baka may kaaway pa kayo ngayon dyan. Baka may mga damdamin kayo. Pakisabi nga po, your sins are forgiven. Nag-iisip ka ng masama sa akin. Naggagawa ka ng kwentong ganito. O sige po, pakisabi po sa mga katabi ninyo. Makita ko naman yung mga reaksyon nyo dyan sa loob ng bahay-sambahan. Yan po. O baka nandun sa loob ng kusina yung iba, sasabihin na naman doon, hindi masarap ang luto mo. O nasan yung galunggong na lumangoy. So, hindi po ba nakakamangha na naghahanap ako, Lord? Hinahanap ko eh. Nag-GG ako, nag-AI, AI. Humahanap ako ng yung four sound. Wala, hammer lang ang nahanap ko sa Bible eh. At dinilid ako ni Lord dito sa number 4 na ito. Kaya nga, tatangin ko na lang kay Lord yun. Lord, ano ba yung narinig kong apat na yon? Pero as of now, kontento na muna ako dito sa natutunan ko. Nirecreate ako ni Lord. Sa June 29, itutuloy ko po yung mensahe ko. Nirecreate po ako ni Lord. Mas pinagtibay niya ako tulad po ng Isaiah 41 na yan, 7. Siya yung craftsman ko eh. Siya din yung nagpagaling dun sa paralitiko, di ba? And ano yung pinakang magpapanatili sa akin sa Panginoon? Hindi yung lakas na binigay niya ng verse 10 na yan, eh, yung pong kapatawaran na tinatamasa na po natin. Ngayong Sunday po, God bless you na hindi kayo nahadlangan ng ulan na yan o sakali may baha-baha man. Kasi yan na daw po kasi ang panahon eh. Pero alam nyo, mas minarapat ko ngayon na kahit siguro nag-request si Pastor Rico pero sabi ko nga mag-concentrate na lang siya next Sunday sa birthday ni Julia. Kasi sa heart ko kahapon, kailangan kong magpa-alaala ngayong linggong to. Mga kapatid, makinig muna kung meron na namang mga abala dyan ng kung ano-anong ginagawa nyo sa loob ng kusina, makinig muna. Sa August 12 po, August 12, yan. Yung pinost ko, kung napansin ninyo, hindi po yan gawa lang ni Pastor. That is uh, historically, scientifically based ng mga matatawag na NASA scientists worldwide. May apat na mangyayari po sa August 12. Galing ano? Apat din ang mangyayari sa August 12. Sorry po, hindi ko na-post yung isang reel eh. Pero nasa news po yung pang-apat. Kasi yung na-post ko lang dyan sa Facebook natin, kung nagbabasa kayo ng Facebook natin, basta ako, wala na akong pananagutan sa inyo. Lahat ginagawa ko po, ang pagpapaalaala, ang lahat. Number one, mag-realign po. Pakigano yung mga kamay ng katabi ninyo dyan. Align, align. Align, align ng mga planeta. Di po ba? Sa August 12. Sa iba-ibang lugar po yan. Doon po sa mga Europa, makikita po yan. Alignment na madaling araw. Align, align. Okay.
Dadating na po yata ang mga alien, si E.T. Okay. Ngayon, ah, ano po yung pangalawa? Eh, yung eclipse, yung lunar eclipse, magtatakip ulit, magdidilim ulit ang araw, tatakpan ng buwan. Yan. Ano yung pangatlo? Oh, yung mahihilig. Mahihilig, anong tawag doon? Mag-wish. Pero tayo, ang Christian kasi, wala nang wish eh. Lagi tayong pray. Yung mahihilig mag-wish. Marami pong meteor, yung meteorites. Magsha-shower sa August 12. Mga sa iba-iba din pong lugar, Europe. Basahin nyo na lang po yung pinost ko. Yan. And then, yung number 4, nasa news po ito. Hindi ko lang nakuha yung reels. Yung Milky Way. Yung Milky Way po, yung ating pinakang tinatawag na, ano ba ang ano natin sa Milky Way, ma? Galaxy. Ay literally malinaw na makikita natin. Kung meron kayong mga telescope, mga ganon. Grabe po, no? Yung apat mangyayari sa August 12. Maghapon po yan. Eh, kung ano-ano po ang pinagkakaintindi ng mundo. Pero po, sa Book of Revelations, sa tinagurian ko pong Revelation 6:1, wag na yun sa chapter 9 na apat na anghel, wag na rin yung doon sa chapter 4 na the four beasts, yung apat na nando sa throne of God. Ito na lang po siguro yung sa Revelation chapter 6 verse 1, yung apat na horseman, yung puti, pula, black, and gray. Nasa inyo na lang po kung gusto nyong maiwan. No po? Kasi hindi na po biro-biro ang panahon. Kung kayo po talaga ay nanonood ng international news, nangyayari na po lahat, rumors of war. Alam niyo po kahit sa aming Viber group ng klase namin, anytime po itong Asia, yung China, US natin, magbabakbakan na po, yung Taiwan, no? Sabi ko nga, ang sabi dun sa group chat namin, o kaya nga, wag naman kayong magaya doon kay ano, doon sa mission na ano natin, sa evangelist natin na ibang in-evangelize. Nung nagpaalala na rin ako dati, hindi naman masama po na meron tayong hawak na sarili nating cash. Kasi ang una pong ida-down daw po sa gera na yan, hindi naman yung mga nuclear bomb eh. Yung mga internet, electricity, para ma-disable po lahat. So, paano yung mga yaman ninyo sa bangko? No po? Ayan. O, hindi nyo yan mawi-withdraw. Kaya, Ma'am Ningning, hingi mo na yung mga tithes nila. Maano na si pastor ngayon. Ah, pwede po lahat yan mangyari na. And okay sana kung bababa na si Lord sa ulap, di po ba? Yan ang inaantabayan na natin. Yung po ba inaantay nyo? Pakita ng mga katabi natin. Kasi kailangan ko na magpaalala eh. Huwag nyo nang marinig pa yung apat na pukpok. Ah, handa na po ba tayo? Handa na po? O, kayo, nakaka-touch ang mga workers natin, no? Hindi dahilan na umuulan, malakas kahapon. Nandiyan sila, nagpa-practice kahit yung mga nagtitraining natin. Iba yung ministry po natin for God's glory, alam ko yon. Hindi tayo paramihan, hindi tayo, ang atin po ay kwalidad. Ano po, kwalidad. Yung gustong pagawa ni Lord na isang binanggit nga ni Sister Marie sa prayer niya kanina, napakaganda. Malilinis at karapat dapat, no, sa kanyang muling pagbabalik. Wala pong perfect. Kaya nga si Pastor, pansinin niyo, I'm trying my best kasi kahit sa mga medical ano ko ngayon, bawal ako mag 90 position. Marami po akong iniingatan pero kinakaya ko po para makapagpatuloy ako maglingkod sa Panginoon.
Ayoko na pong ano na, totoo ang pastor nyo. Hindi po, totoo ang Diyos natin. Ito ang ginagawa niya sa inyong pastor. No po? I pray makita niyo po yun. Itong ginagawa niya sa ministry natin na ayan po tayo, may sarili tayo. Hindi tayo para manghingi, hindi tayo para kung ano. Pero siyempre, tulad ng request ko sa inyo last Sunday, baka talunin tayo ng mga kulto. Yung mga kulto, kung ano-ano kaya nila ibigay sa gawain nila eh. Di ba ba? Yung grabe ang commitment nila, nangangatok sila ng mga bahay. Eh, ang Kristiyano ngayon, masasarap na buhay eh. Mga naka-Facebook na lang, ni ayaw pa basahin. Ano po? Um, Medyo kailangan lang po magpaalala ni Pastor. Sakali po, August 12, just in case, see you all po in heaven. Ano po? Kasi world history na po ito. Rumors of war, Matthew 24. Yung pestilence na yan, kumakalat na naman. Ha? Ano pa po ba ang halaga ng buhay natin? Yes, ako, I am praying kahit kagabi ulit. Patuloy ako namamanig po sa aking mag-iina. Ma-maximize pa namin ang panahon sa paglilingkod. And hopefully, tayo pong lahat. Although, doctrine na naman ni Pastor yun eh. Hindi naman po tayo para mamilit. So, tandaan po natin, we have a craftsman. We have a craftsman po na literally tinagurian siyang carpenter ng panahon niya. Pero hindi lang pala yun yung literal work nila ng mag-amay eh. Spiritually, siya pala yung naglikha sa atin po. Bilhin nyo, oh, sabi ko nga sa inyo, God's token sa akin, no, para i-recreate niya ako. Hindi sa himala na ah, gumaling yung buto ko. Talagang look ministry. Nakatikim ako, pinatikim ako ni Lord ng... Makikita niyo yung mga privilege meron si Pastor. Hindi ko naman po para i-undermine si Job, si Jacob, no? Si Jacob, hindi po nakaranas nung naranasan kong libreng ospital. Di po ba? Oh, gusto ko lang po mag-boast. Hindi ko pa para iano si Jacob na kasi yun ang purpose ni Lord sa kanya eh, paika-ika. Biruin niyo ako, nangyari man po ito, kaya nga kung sino man yung magsasabi sa akin na consequence kayo, pastor, paki-check niyo muna sarili ninyo kung may karapatan kayo. Kasi pinapatunayan ko ngayon, ito ginawa ni Lord sa akin, oo, may wake-up call man kami, pero sinong tumugon sa akin? Ang Panginoon. Mas pinagtibay po niya ang pananampalataya ko, ang pananatili ko sa Kanya hanggang November na ito, yung bagong tema, kung sakali po aabot pa tayo. Paki-assess sa mga sarili natin po ngayong umaga. Talino ba tayo? Magaling ba tayo? Mayaman ba tayo? Lahat po yan iiwanan. Lahat po yan iiwanan. Na po? Kaya nga, today, siguro, on my 65th, as your pastor, on my 36, yung mga mensahe po natin dito, I hope, hindi pa ako nakaka-check nare-record talaga, and magiging mga matatawag na lang po talagang for His glory sa mga makakapanood po sa amin. Ito po ang testimony namin. Ito po yung dala-dala ko sa Facebook ko. Mula po nung June 25, yung magiging patotoo po namin sa buhay na ito. Hindi po para mag-boast ng pansarili, binoboast po namin ang Panginoon na totoo po siya, tulad ng binanggit sa Isaiah 41, na po. So sa mga nagkakasala, nagkukulang sa Panginoon, pwede pa po, may oras pa. Sa mga pangangailangan, may mga sitwasyon lang,
Mayroon pa pong oras. Ang ganda po ng Mark 2 verse 3. Hindi lang po niya tayo kayang i-recreate, hindi lang po niya tayo kayang pagalingin. Pakisabi po ulit sa mga katabi natin, your sins are forgiven. Pakisabi nga po ulit, your sins are forgiven. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa napakahalagang panahon na meron pa kami, sa mga buhay na meron pa kami. Lord, wag na po nung panahon ni Isaiah na pinapangako mo ang iyong covenant, yung pangako mong kalakasan. Masigit kami, Lord, sa panahon namin. Kami po dahil by the token of your blood, tinamasa po namin tong kapatawaran na ito. Tinamasa po namin tong buhay na walang hanggan na meron po kami ngayon. Hindi po pampisikal. But Lord, I really pray kami na ilan na lamang po sa ministeryong ito ay mapahalagahan pa po namin ang mga panahon na meron kami sa amin pong relasyon sa inyo, O Diyos, sa aming mga pamilya. And Lord, lalo na po sa ministering ito, the Holy and True Christian Fellowship, wala po kaming inaasahan, wala po kaming hinihingian. Kung hindi kayo lamang po, Lord, ang patuloy magtataguyod ng iglesyang ito. Samahan po kami lahat, Lord. Lord, and in my advance prayer, baka po darating na nga kayo. A blessed birthday po para kay Ken. Blessed birthday kay Sister Wena. Hanggang sa katapusan po ng buwan. At syempre po si Sister Budep next week. Lord, lahat po ng mga may kaarawan ngayong August, kasama na po ng mga pangkalusugan namin, pangkalakasan, habang nag-aantabay po kami sa inyong muling pagbabalik. Lord, mabigyan namin, Lord, ng isang katotohanan, ang mahalagang numerong nabanggit, at nababasa namin sa iyong Biblia. At Lord, kahit nga po pala yung sa edad, yung four score, yung 80 years old, yung four score na word, yung four nandun sa score para mabuo yung 80 years old. Lord, maraming salamat kung papaabutin mo pa kami, ba't kayo po ang nakakaalam. Lord, ang daming word ng four sa Bible. Dalangin ko lang po, napapansin ito ng mga kapatid ko kung nagbabasa po kami ng iyong Biblia. Pangkabuuan, lumang tipan hanggang bagong tipan. Kaya nga po, tinitingnan ko kung sino po yung may mga karapatan, spiritual authority. Dalangin ko po patuloy ang ministry namin ay pangungunahan nyo lamang ng mga kaalaman na ito at patuloy, Lord, na magagamit namin mamuhay ng mga kabanalan at katotohanan. Lord, matuturing na karapat-dapat sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' name, Amen. Amen. And God bless po sa inyong lahat muli sa pangalawang pagkakataon ng pagmemensahe ko po. Sige po, take charge. Thank you po, Pastor Ed.